Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. As of 2 in the afternoon po today ay tuluyan ng humina into a low pressure area itong si Tropical Depression Josie na may international name po na Haishen at huling namataan kanina alas 3 at 1,095 kilometers po silangan ng southeastern Luzon. Nananatili pa rin pong walang direktang epekto ang low pressure areas alimampanig ng ating bansa at inaasahang unti-unting lalayo sa ating kalupaan, posible ring malusaw within the next 24 hours. However, yung mga remnants or yung mga natitirang kaulapan na tinatawag natin, nagdadala pa rin po dito sa may areas ng mga paulan, sa may area po ng Summer Island plus Dinagat Islands. Samantala, sa kabilang banda, isang bagyo po ang nabuo dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility malapit sa may Hong Kong, sa may Guangdong Province. O ditong namataan kaninang alas 3 ng hapon at 940 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. So malayo po sa ating kalupaan at wala ring direktang epekto. And at the same time, habang ito unti-unting umaakyat dito po sa may mainland China ay posibleng marusaw na rin o humina bilang isang low pressure area. Sa ngayon yung tanging weather system na nakaka-apekto po sa bansa ay ang southwest monsoon or hanging habagat. Hindi po ito pinalalakas nitong tropical depression at sa halip ay nadadivert po yung mga kaulapan patungo dito sa bagyo. So aasahan po natin sa susunod na 2 araw ay patuloy ang paghina pa rin ng hanging habagat sa ating bansa at mababawasan ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi. Simula po ngayon hanggang sa darating po na weekend, wala tayong nakikitang panibagong bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago matapos ang buwan ng Hulyo, posible pa po ang hanggang isang bagyo. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa regarding po dito sa low pressure area na dating sa Bagyong Josie, as of 12:30 in the morning po, ito ay pumasok ng ating PAR as a tropical storm. 8 a.m. naman kanina, humina ito bilang isang tropical depression at patuloy ang paghina nito as of 2 in the afternoon at naging low pressure area na lamang. Malaking factor sa kanyang paghina ay yung tinatawag natin na mataas na vertical wind shear. So ibig sabihin, ito po yung pagkakaiba ng hangin sa itaas at ibabang bahagi ng atmosfera. Sa madaling salita, magulo yung hangin po doon sa dinadaanan ng bagyo, kaya nasira ang sirkulasyon nito. Bukas naman po, araw ng Miyerkules, that's July 15, malaking bahagi pa rin po ng Luzon, including Metro Manila, makakaranas ng fair weather conditions dahil nga doon sa patuloy na paghina ng southwest monsoon na tanging dito na lamang offshore po yung mga kaulapan. Asahan po bukas, maraming lugar sa Luzon, bahagyang maulap at minsan maaraw ang kalangitan, that's mula umaga hanggang early afternoon. At pagsapit po ng afternoon hanggang sa gabi, posible ang mga pagkulimlim sa ibang lugar lamang po dito sa Luzon at may tsansa pa rin ng mga pulupulong mga pag-ulan o mga pagkidlat pagkulog, lalo na po dito sa may norte, sa Ilocos Region, sa mga mountainous areas ng Cordillera, sa halos buong Cagayan Valley, lalo na dito sa may mainland, pababa po ng Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Habang dito sa Metro Manila at mga nearby areas, maliit ang tsansa ng mga pag-ulan. For Metro Manila, temperatura bukas 25 to 33 degrees. Pinakamainit sa may Tuguegarao bago magkaroon ng mga pag-ulan sa gabi hanggang 38 degrees Celsius habang malamig pa rin sa may Baguio 17 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa may Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, patuloy pa rin po ang fair weather conditions. Ibig sabihin walang aasahang malalakas at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan dahil nga wala na tayong minomonitor po na weather disturbance malapit dito sa may Visayas and Mindanao. So maraming lugar po magkakaroon ng maaraw na kalangitan mula umaga, again hanggang early afternoon, kagaya dito sa Luzon. At pagsapit ng hapon hanggang gabi, posible pa rin yung mga thunderstorms, yung mga pulupulong pag-ulan na walang kinalaman sa anumang bagyo or LPA. Usually po mga 1 to 2 hours po ang tinatagal nito. So for Puerto Princesa hanggang 32 degrees, ganyan din sa may Metro Cebu. Actually, karamihan po ng mga lugar sa may Visayas, Mindanao and Palawan, maximum temperature maglalaro from 32 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, simula po ngayon hanggang sa weekend, wala tayong nakikitang pagtataas ng gale warning o yung mga sea travel suspensions po natin dahil nasa hindi pa rin ganun kalakas ang southwest monsoon hanggang sa araw po yan ng Sabado. Maliban na lamang dito sa may areas po ng West Philippine Sea, gayon din sa may extreme northern Luzon, minsan maalon pa rin po yung karagatan dahil ditong hanging habagat, but in other areas, dito sa may Pacific Ocean, sa may Philippine Sea, dito rin po sa mga baybay ng Visayas and Mindanao, generally, kalahati hanggang 1 metro ang taas mga pag-alon, malayo sa ating pampang. At kapag may mga thunderstorms o yung mga malalakas na hangin, posible yung mga pag-alon na umaabot po ng 2 hanggang 2.5 metro. At para naman sa lagay ng ating panahon, mula po Thursday hanggang sa Sabado, asahan yung gradual or unti-unting paglakas po ng hanging habagat, bagamat hindi pa naman natin ma-achieve yung mga pabugso-bugso malakas po na ulan. No?
dahil sa southwest monsoon. So by Thursday, malaking bahagi pa rin ng ating bansa or dito sa may Luzon, fair weather conditions pa rin po at may chance pa rin ng mga saglit na ulan. By Thursday or by Friday, asahan po yung mga kaulapan dito sa may parting Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, and Bataan dahil nga doon sa unti-unting paglakas ng hanging habagat. Then pagsapit po ng Sabado, mas malaking parte na po ng Luzon, including Ilocos Region, halos buong Cordillera Region, cloudy skies na. At dito rin po sa may areas ng Central Luzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, even dito sa may Nueva Ecija, down to Metro Manila, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro, posible po ang mga kaulapan at may aasahan din mga pagulan na mas madalas as compared to Thursday and Friday. So make sure po na kung lalabas ang bahay sa weekend, magbaon ng payong at kung kaya naman po maglaba sa Thursday ay siguruhin po na gawin na ito. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, unlike sa Luzon, asahan from Thursday up until Saturday ang patuloy na maaraw na umaga hanggang early afternoon. At pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may chance pa rin ng mga pagkulimlim or cloudy skies. May mga isolated rain showers or thunderstorms pa rin po na walang kinalaman sa anumang weather disturbance. At asahan yung unti-unti pag-init sa tanghali. By weekend, posibleng umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature sa may Tacloban City. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, kagaya po dito sa Visayas, patuloy pa rin ang fair weather conditions or bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan sa susunod pa na 3 araw at may chance pa rin ng mga kaulapan at mga pagkidlat, pagkulog. Ito po ay mga localized thunderstorms lamang na nagtatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Minsan kapag nagiging severe, posible rin po ang mga pagbagsak ng yelo, yung mga water spout or yung ipo-ipo po sa dagat, posible din po yan. At yung buhawi, hindi rin natin inaalis pero mga ilang minuto lamang po ang tinatagal nito. Ang ating sunset ay 6:29 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas 5:34 ng umaga. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.